So mga bossing, welcome back. Sa video naman natin ngayon ay magbubuo tayo ng lithium iron phosphate na 32650. At itong battery bank na ito ay base sa last video natin tungkol sa kung paano mag-series parallel ng mga battery para makabuo ng 12 volt system or 24 volt system or pataas. Pero kung hindi mo pa napanood ang video na yon, ay tingnan mo lang ang link sa description box. At bago tayo magsimula ay shoutout muna sa inyong lahat na subscribers ng Toolbox channel na ito. Maraming salamat po sa inyong suporta, lalo na sa mga bagong ka-Toolbox natin. Pero kung ngayon ka pa lang napunta sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para magiging updated ka once may bago tayong i-upload na video tungkol sa electrical, lalo na sa solar guides. So, maliban sa aktual na pagbuo ng lithium iron phosphate, kasama sa pag-uusapan natin ay ang tatlong paraan ng arrangement ng cells base sa gagamitin mong enclosure o yung sisidlan ng battery at ng mga ibang parts ng solar. Hindi kasi yung nakasanayan na arrangement ang magagamit natin palagi dahil malakas yun kumain ng space. At panghuli ay ang mga tungkol sa BMS at active balancer. Kung kailangan ba o dapat ba tayong gumamit ng mga ito palagi. So, sa pagsisimula, ang kakailanganin nating mga materyales ay una, syempre ay ang 32650 cells. Ikalawa ay ang 32650 holder. Sunod ay ang screw at nut. Tapos, nickel tabbing. So, ang gagawin nating battery bank ngayon ay 12 volt system. Ito ay 4S3P configuration. Unang procedure ay mas maigi na idaan muna ang mga cells sa tinatawag na manual balancing at top balancing. So, ganito ang pag-manual balancing. Bali may 12 pieces tayong cells. By the way, itong gagamitin nating cells ay B1 ang type. Tatlo kasi ang klase nito. Itong B1, B2 at B3. So, i-connect lang ang lahat ng positive sa isang connection at ang lahat naman ng negative sa isang connection. Ang purpose nito ay upang maging balanse ang lahat ng voltage ng ating mga cells. Ito ay ginagawa hanggang 24 hours or mas mahaba pa. So, pagkatapos ng 24 hours, itong mga cells ay dadaanan naman sa tinatawag na top balancing. Ine-injectan ang terminal nito ng constant voltage na 3.65 volt upang sabay na mapuno. Kadalasan, tumatagal ito hanggang 24 hours din o mas mahaba pa, depende kung puno na ang mga battery. Malalaman mong puno na ang mga battery kapag 0 or almost 0 na ang charging current niya. So, pagkatapos mong mag-manual at top balancing, ang mga cells ay pwede mo na itong i-assemble. Kung natatandaan ninyo, ganito ang pinaka-arrangement ng cells sa example natin last time. Pero masyadong space consuming ito at hindi gaano stable ang construction. Maliban na lang kung nakalapat lang siya. So, yan ay isa sa mga pwede mong gamiting arrangement.
Ito naman ang connection niya kung gagamitan mo ng BMS. Meron ding gumagamit ng ganito. At ito naman ang connection niya kung gagamitan mo ng BMS. At itong panghuli ay ito naman. At ito ang i-demonstrate natin ngayon. Ganito lang ang diagram niya. Una ay mag-assemble tayo ng mga holders. Tapos, iparallel ang mga cells. 3 lang per group. Itong kabila ay naka-positive at yung isa naman ay naka-negative. Tapos, lagyan ng isa pang pares ng holder. Tapos lagyan ng nickel tabbing na 1 row. Tapos i-connect ang another group ng mga cells. Sa mga part na pinagdugtungan ay gumagamit ako ng washer para sagad ang higpit. So ganoon din sa kabila, tabbing na 1 row din. Siya nga pala, huwag kalimutan lagyan ng maiksing sheet ng tabbing sa mga part na ito. Magagamit kasi iyan mamaya. Pagsusoldahan yan ng ating BMS at active balancer. Ngayon ay lagyan na naman ng isang pares na holder. Tapos dito ay 2 rows na tabbing. Ito yung pinakagitna ng ating connection. Dito ay 1 row na tabbing na. Ito naman yung pinaka main negative at 1 row na tabbing din.
Ingat lang tayo sa paglagay ng mga tabing dahil malakas ang kuryente nito. So, ganito din ang pagka-arrange nitong isang 100Ah 24 volt na ina-assemble ko last time. Medyo malaki na din ang BMS at active balancer nito. So, tapos na ang ating battery bank. Ngayon ay idadagdag na natin ang dalawang importante sa battery bank ng lithium ion. Pero optional at medyo controversial din ito. Unahin natin ang BMS. So, gagamit tayo nito. 30 amps lang ito. Pwede din naman ganito, 100 amps. Pero masyado ng oversize kung para lamang sa maliit na loads. Meron itong kasamang connector at wirings. Kailangang ihinang natin itong connector. Importante ang mga markings dito para hindi magkabaliktad. Hinangan muna natin ang mga tabing para pagkunikan ng BMS. Again, ingat tayo sa mga magkakatapat na tabing at terminal dahil malakas ang kuryente ng lithium ion. Ganito ang wiring ng ating connectors. Ang orange ay para sa main negative. Ang yellow ay para sa B1. Ang white ay para sa B2 o yung nasa gitna. Ang red ay para naman sa B3. At ang black ay para sa main positive. Sa ibang ganitong BMS ay iba naman ang color coding. Kaya mag-ingat kayo sa pag-connect. Nasusunog kasi ang mga pyesa kapag mali ang pagkalagay ng iyong mga wire. So, simulan na natin ang paghinang. Ngayon ay magko-connect na tayo ng mga terminal wires sa ating BMS. Meron na akong ginawa dito. Ihinang na lang natin sa board niya. Dito sa part na ito, ang mga terminal wirings niya. From battery ay yung B negative at B positive. Tapos ang output naman ay yung P negative at P positive. Mas maigi kung sakto sa init ang soldering iron mo para dikit agad. Tapos yung connection sa board ay mas maganda kung nalagyan na ng panghinang bago i-connect. Mas mabilis kasi maghinang sa ganung paraan. Lagyan natin ng Kapton tape pang depensa sa mga objects na pwedeng makapag short circuit. Lagyan din natin ng double-sided tape para maidikit natin. So ngayon ay itong active balancer. Meron din itong wiring port pero nakadikit na. Hindi gaya nung nasa BMS na tayo pa ang maghinang. Nilagyan ko din ito ng Kapton tape para iwas short circuit. Kung saan natin inilagay ang terminal ng BMS, ay doon din natin ilalagay ang corresponding terminals ng ating active balancer. B negative to B negative, B positive to B positive, B1 to B1,
Hanggat maaari, iwasan ang exposed na linya. B3 to B3. At yung gitna, B2 to B2. So, dapat maunang i-connect ang main terminals bago isaksak yung maliit na wirings. Lagyan natin ng Kapton tape ang positive at negative dahil delikado at sobrang lapit lang talaga nila. Salpak na natin ang BMS. Okay. Ngayon, ang active balancer naman. Kapag may nakikita kang nagbi-blink sa balancer kapag tinanggal, meaning gumagana ang balancer mo. Itong mga wiring ay kadalasan pinaiiksi ko o pinuputol ko muna bago ko kinikable tie. Pero pwede din naman ganito na hindi pinuputol. Cable tie na lang agad. Kailangan lang talaga ayusin ang pagkalagay. So, kailangan ba natin talagang maglagay ng BMS at active balancer? At ano nga ba ang purpose ng BMS at balancer? So, ang purpose ng BMS ay protection. Ito ay mag-trip kapag may na-monitor na una, overcurrent or overload dahil sa short circuit o sa taas ng load mo. Ikalawa ay overvoltage or under voltage. Ito ay para hindi ma-overcharge or ma-overdischarge ang battery mo. Pangatlo naman ay ang battery over temperature. Ito ay para papatayin niya ang linya kapag may pagtaas ng temperatura na nagaganap sa battery or cells. So, ang active balancer naman ay nagbabalance sa voltage ng bawat cell or battery, lalo na kung lumanaw hindi na balance ang resistance ng cell mo. At ito ay para parehas ang level ng cells at sabay silang mapuno during charging at sabay din silang mauubos during discharging or operation. So, hanggang sa susunod mga bossing, kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakihit naman po ng like button. At kung bago ka pa lang dito sa Toolbox channel ay mag-subscribe ka na para magiging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Salamat po at ingat tayong lahat.